Sa mundong ginagalawan natin, hindi lahat ng ngiti ay totoo at hindi lahat ng mabait ay mabait talaga. May mga taong bihasa sa laro ng isip, mga manipulator na kayang gawing laruan ang emosyon mo at tutuin ka na parang ikaw pa ang may utang na loob sa kanila. Hindi sila gumagamit ng puwersa, kundi ng salita, tono at taktika na kayang durugin ang tiwala mo habang pinapaniwala ka na sila lang ang nasa panig mo. At kung hindi mo alam ang mga sekreto nila, baka isa ka na ring biktima ngayon pero hindi mo lang napapansin. Kaya sa video na ito, ilalantad ko ang 5 malulupit na psychology facts tungkol sa manipulation. Mga teknik na ginagamit ng mga taong sanay mag-control ng utak ng iba. Matuto ka nito hindi para maging halimaw, kundi para hindi ka kainin ng halimaw. 5 psychology facts about manipulation. Fact number 1. The foot in the door technique. Isang klasikong taktika sa psikolohiya kung saan magsisimula ang manipulator sa maliit na pabor. Halimbawa, hihingi lang ng simpleng tulong o maliit na bagay na halos imposibleng tanggihan. Kapag pumayag ka, dun sila magle-level up. Unti-unting lalaki ng lalaki ang hinihingi nila at dahil committed ka na sa una, mahihirapan ka ng tumanggi. Ito ang dahilan kung bakit sa negosyo, sales o kahit sa relasyon, may mga taong umpisahan ka sa konti lang pero bandang huli, buong oras, pera o tiwala mo na ang mawawala. Ang sikreto ng teknik na ito? Consistency bias. Ang utak mo ayaw magmukhang pabago-bago. Kaya kahit ayaw mo na, pumapayag ka pa rin. Fact number 2. Gaslighting. Isa ito sa pinakamalupit at pinakamadugong form ng manipulation. Dito, ang manipulator ay dahan-dahan mong papaniwalain na mali ang memorya mo, perception mo, at minsan pati katinuan mo. Gagamitin nila ang paulit-ulit na pagbaluktot ng katotohanan hanggang ikaw mismo ay magduda sa sarili mo. Halimbawa, kapag nahuli mo silang nagsisinungaling, sasabihin nila hindi mo lang naaalala ng tama. O ikaw kasi masyado kang sensitive. Over time, mababago ang reality mo at masasanay kang umasa lang sa kanila para malaman kung ano ang totoo. Ang psikolohikal na epekto nito ay parang nakakulong ka sa sariling utak mo habang sila ang may hawak ng susi. Fact number 3. The scarcity principle. Alam ng mga manipulator na kapag may isang bagay na mahirap makuha, nagmumukha itong mas mahalaga at mas gusto ng tao. Ginagamit nila ito para kontrolin ka. Pwedeng sa pamamagitan ng pagmamahal, oras o impormasyon. Halimbawa, isang kaibigan o partner na bigla na lang lalayo, hindi agad magre-reply o bibigyan ka lang ng kaunting atensyon. Gusto nilang maramdaman mo na parang privilege ang makuha ang oras nila. Kapag nahook ka na, kahit anong kapalit ay gagawin mo para lang bumalik yung rare attention na yon. Sa negosyo, ito rin ang dahilan kung bakit gumagana ang limited offer or only 2 left in stock kasi iniisip ng utak mo na mauubusan ka. Fact number 4. Triangulation. Isang manipulative tactic kung saan gumagamit sila ng third party para kontrolin ang emosyon mo. Halimbawa, sa relasyon, gagamit sila ng ibang tao para magselos ka o maramdaman mong may kompetisyon. Sa trabaho, pwedeng sabihin ng manipulator na sabi ni boss, mas magaling si ganito kaysa sayo para ma-pressure ka. Ang layunin nito ay simple. I-stir up emotions para mas maging reactive ka at mas madaling makontrol. Kapag ikaw ay nasa ganitong sitwasyon, hindi mo namamalayan na nafe-feed mo yung game nila dahil nakatuon ka sa third person imbes na sa manipulator mismo. Fact number 5. The guilt trip. Ito ang isa sa pinaka-common pero pinaka-epektibong weapon ng isang manipulator. Ginagawa ka nilang guilty para gawin ang gusto nila. Pwedeng gamitin sa linya na after everything I've done for you, o kung mahal mo talaga ako gagawin mo ito. O di naman kaya, kung talagang kaibigan mo ako pautangin mo ko. Kapag tinamaan ka ng guilt, magre-react ka sa pamamagitan ng pagsunod para maibsan yung pakiramdam. Sa psychology, ang tawag dito ay emotional coercion. Ginagawa kang parang may utang na loob kahit wala naman talaga. Sa mahabang panahon, ang epekto nito ay parang invisible na tanikala na nakapulupot sa leeg mo. Hindi mo ito nakikita, pero ramdam mo yung bigat tuwing susubukan mong tumanggi. Kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin ay nakalampas ka na sa ulap ng kawalan ng kaalaman. Pero tandaan, ang kaalaman ay hindi sandata kung hindi mo ito gagamitin. Ang mga teknik na narinig mo ngayon ay parang apoy. Pwedeng magpainit, pwedeng magsunog. Nasa iyo kung paano mo ito hahawakan. Sa mundo kung saan bawat tao ay may kanya-kanyang agenda, kung saan ang ngiti ay pwedeng maskara at ang kabaitan ay pwedeng bitag, tanging ang mga marunong magbasa ng tao ang nakakaligtas. At ngayong hawak mo na ang mga sikreto, mas malinaw na sa iyo ang laro. Pero isang babala, kapag natuto ka ng makita ang galaw ng iba, darating ang tukso na ikaw naman ang gumamit nito laban sa kanila. Sa huli, ikaw lang ang makakapili kung magiging mandirigma ka na may dangal
o isang manlalaro na walang awa. Alalahanin mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi lang nakukuha sa panlilinlang kundi sa kakayahang makita ang bawat galaw at pumili kung kailan ka titira. Kaya maglakad ka mula ngayon na bukas ang mata, matalim ang isip at handa sa lahat. Sapagkat sa larong ito, hindi ang pinakamabait ang nananalo, kundi ang pinakahanda. And kung nagustuhan mo itong video, maaari kang mag-comment, mag-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang sa muli, salamat.